Niyanig po ng lindol ang ilang bahagi ng Visayas kaninang pasado alauna ng hapon. Naitala ang epicenter ng magnitude 5.8 na lindol na 26 na kilometro sa ilagang kanluran ng Kawayan Negros Occidental. Naramdaman ng intensity 5 sa Binalbagan, Hinubaan at Hinigaran sa Negros Occidental, pati na sa Iloilo City. Intensity 4 sa Sigma, Capiz at Alimodian, Bago City, Nueva Valencia, Guimaras at Pontevedra, Negros Occidental. Intensity 3 sa Dao, Capiz, Sipalay, Negros Occidental, Patnongon, San Jose at Pulasi sa Antique, Masbate at Lezo, Aklan. At intensity 2 naman sa Canlaon City sa Negros Oriental at Murcia sa Negros Occidental, pati na sa Dipolog City. Sa Negros Occidental, sa lakas ng pagyanig, ay nakunang yumuyugyog ang isang sasakyang nakaparada. Napalabas naman ng gusali ang mga estudyante ng Central Philippine University at mga empleyado ng Iloilo Provincial Capital sa pagyanig ng lindol. Naglabasan din sa takot ang mga mamimili sa loob ng isang mall sa Iloilo. Kaugnay pa rin po ng lindol na yan sa Visayas, makakausap po natin si Angelito Lanuza, Supervising Science Research Specialist ng FIVOX. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Lanuza. Magandang hapon din po sa inyo, Jiggy, at sa iyong mga tagapakinig. Opo, at sa ngayon po ba ay ano na po yung latest sa lindol na ito? Okay po. So far, marami na po kaming na-receive na kung saan-saan naramdaman na lindol na to, no? But kung nabanggit mo na muna, yung magnitude nito ay 5.8. 5.8 ang magnitude. At ito po ay located about 26 kilometers northwest of Kawayan sa Negros Occidental. And this event po, ang pinakamataas na intensity nakaramdam nito ay mostly nasa Negros Occidental, specifically po sa Hinigaran, Binalbagan, Hinubaan, Kabangkalan, and Ilog, at kasama na rin ang Kawayan, Negros Occidental, at intensity 5 po, including the city of Iloilo po, naramdaman din po na intensity 5. Meron din po tayong mga lower intensity report doon po sa ibang lugar, no, o ibang parte ng Iloilo, naramdaman ito ng intensity 4. Kasali po dito ang Alimodian, Iloilo, and other parts of Negros Oriental and Negros Occidental po. Opo, yung pong dahilan ng lindol, ano daw po ang ano pa nakita niyong dahilan ng lindol na ito? Ito po ay doon po sa pagsasalubungan po ng Negros and Sulu Trench po, diyan po diyan sa may baba ng Antique po. Yan po yung isang aktibong structure po diyan sa lugar na yan. Opo, natatandaan ko siguro mga ilang buwan lang ho nakakalipas, meron pong lindol sa may Dumaguete. Meron ho ba itong kaugnayan doon sa malakas na lindol na yun? Maaring magkaiba sila ng location, but ito po ay, kung natatandaan nyo pa mga years ago, nagkaroon din tayo dito ng swarm doon sa may west of Sipalay, at ito po ay isa lang yung pinanggagalingan ng mga earthquake na yan. Opo, may mga aftershocks po ba? Meron na pong mga nare-record na maliliit, pero yun pong felt aftershock, wala pa naman pong na-report. Yung naramdaman pong aftershock. At meron ho ba kayong abiso sa mga kababayan natin sa malapit sa lugar na pinangyarihan ng lindol? Okay po, katulad po ng mga regular na nangyayari diyan, lalo na po sa may area po ng, yan, to include in this event yung pong Sipalay, na mga nakaraang buwan ay natakot din sa dami ng mga maliliit na nararamdaman doon, it's the same similar event po na dapat po lagi natin pinaghahandaan yung mga ganitong earthquake events po doon sa lugar. Here includes na nga yung southern part of Antique and even Iloilo City and other parts of Iloilo province, no, and Negros Occidental po, na panatilihin po nating alamin yung mga bagay-bagay na dapat gawain pag nagkakaroon po ng ganyang mga pagyanig sa kanilang lugar. Una-una po yung mga first things to do na hindi nagpapanik pag nagkaroon ng ganyang events. Lagi pong sanang iisipin ko ano yung mga dapat gagawain pag nagkakaroon po ng ganyang event. Maraming po salamat, Ginoong Angelito Lanuza ng FIVOX.